Hello guys! Hello! This is for Taurus. Welcome dito sa aking channel. Kapalaran 888 Taurus. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay, energy para sa inyong lahat. This is for the 15 days. First 15 days ng March 2026. Okay, first card natin is the Star. And next is Seven of Swords. Taurus, ang dami-dami mong pangarap sa buhay. Sinasabi ng bara sa'yo na medyo nakakalungkot lang kasi sobra-sobra yung pangarap mo, sobra-sobra yung inspiration and motivation mo na maabot yung pangarap mo, but there's someone here na sobra-sobrang hindi siya compatible sa energy mo. Hindi ko alam if you are married or you're with someone like na may kalibin ka, may ka-relationship ka, boyfriend, girlfriend, na medyo narcissistic siya, mayroon siyang psychological issue, na parang siya yung nagiging rason para hindi mo maabot yung pangarap mo. So, yung Seven of Swords dito, kung makikita mo, there's a turtle. Okay? May turtle siya. Meron din dito na maliit na facts. Sinasabi ng bara sa'yo na you need to be careful. Pero may iba na hindi naniniwala sa ganito, guys. Pero kung ikaw ay naniniwala sa ganito, you need to be careful. Maging careful ka sa mga tao na papapasukin mo sa buhay mo. Especially sa relationship. Okay? Sa asawa, boyfriend, girlfriend. You need to be careful kasi parang abot kamay mo na. Okay? Abot kamay mo na yung pangarap mo. But may isang tao na nakadikit sa'yo na siya yung nagdadala ng malas sa buhay mo. Mag-iingat ka rin kasi pwedeng itong asawa mo, boyfriend, girlfriend, ay posibleng pinagbabalakan kang paglaruan, pwedeng magkaroon siya ng third party, pwedeng gamitin ka niya, or traidorin ka niya. So, you need to be careful. Okay. Four of Pentacles and Four of Swords. So, this one is 44. Kung makikita mo dito, sinasabi ng bara sa'yo na sa 2 linggong ito ay napakahigpit ng sinturon mo. Kumbaga, mahigpit yung yung flow ng money. Hindi masyado, wala kang pera. Okay, sabihin na natin, Taurus, wala kang pera or siguro may pera ka pero konti lang, yung sapat lang. So, nakikita ko sa'yo dito na you are super kuripot ka. Kailangan mong magtipid sa linggong ito, 2 linggo siya. Kailangan mong pag-isipan lahat ng gastos, ganito. And kailangan mo din na i-postpone. Or i-delay yung mga plano mo na mga purchases. Like for example, gusto mo bumili ng damit, gusto mo bumili ng sasakyan, or gusto mo ng ganito, ganyan. Sa 2 linggong ito ay hindi siya maganda para bumili ka. And second is, may Mercury retrograde tayo. Nasa middle ng Mercury retrograde. So, hindi ka talaga dapat bumili, lalo na kung mga cellphone, computer, ganyan, sasakyan, kahit mga hulugan, wag kang gagawa ng ganun. Four of Swords, nakikita ko sa'yo dito na nangangailangan ka ng pahinga. May iba sa inyo dyan, Taurus, na sobrang nagkakaroon na kayo ng insomnia, insomniatic ka, hindi ka makatulog sa gabi. It's because of anxiety and depression, problema sa pera, problema sa relasyon, problema sa pamilya, problema sa pagkain, kasi hindi ka makakain ng tama, kasi wala kang pera, ganito. Okay, the Star. Nakikita ko sa'yo dito, meron na Taurus na yung plano niya, yung pangarap niya ay posibleng hindi matuloy ngayong 2 linggong ito. Kumbaga, there's a hang-ups, there's a postponement ng plano mo sa 2 linggong ito. Four of Wands, so you need to be careful. You need to be careful, especially sa talaga kung may asawa ka. Be careful sa mga kasama mo sa bahay. Okay? Ang nakikita ko sa'yo dito,
pwedeng nakatira ka sa ibang bansa or nakatira ka sa isang lugar na share kayo ng tirahan. Like, isa lang yung kwarto, and siguro yung kitchen, ganyan, magkakasama, yung parang common siya. Share kitchen, share na bathroom, and restroom. Ang nakikita ko sa'yo dito, mag-iingat ka. You need to be careful kasi pwede kang manakawan ng pera, manakawan ng damit, ng cellphone, ng kung ano pa man na important na documents. So, usapin naman, if you are married or if you are in a relationship, maging careful ka. Huwag ka munang magpapakasal, or kung kasal ka na, you need to be careful kasi yung partner mo or yung person mo ay posibleng siya ay nagkakagusto sa iba. And alam niya na masasaktan ka, but sige pa rin siya ng sige. Okay? Parang ganun. Wow. The devil. Mag-iingat ka. You need to be careful sa mga Capricorn. Okay? Ito ay literal ha. Literal na Capricorn. Zodiac sign na Capricorn. Kahit sabihin natin na pareho kayo ng zodiac sign na Earth signs. But, in terms of money, okay? Kung mayroon kang pera, wag mong masyadong ipagkatiwala sa Capricorn. Kung mayroon kang pera, wag mong ibigay lahat sa Capricorn. Kasi dito sa barahang to, kahit na 1 peso, 5 peso, or kung ano man ang currency na meron ka, kukunin at kukunin na nakawin ng taong ito sa'yo. Okay? Walang ititira sa'yo. Wow! 5 swords. Oh. Nakikita ko sa'yo dito na may kailangan kang i-give up kung gusto mo ng katahimikan. Like for example, napapansin mo na minamalas ka sa negosyo. Napapansin mo na minamalas ka sa pera or sa relationship. Kailangan mo ng 4 of Swords. Ang 4 of Swords dito is kailangan mong mag-meditate, mag-contemplate, mag-isip, mag-pray. Tanungin mo ang sarili mo, ano bang mali sa'yo? May mali ba sa mga taong kasama mo, kanegosyo mo, ganyan ganito, or katrabaho mo? So dito sa barahang to, sa 5 of Swords, may kailangan ka daw na i-give up. May kailangan kang alisin sa buhay mo para maging stable and secured ang buhay mo. Okay? So, yun na nga sabi ko sa'yo. Hindi mo alam, pero may tao na nakadikit sa'yo na para siyang anay. Para siyang anay na sisirain ka niya. Ang taong yan ay sobrang obsessed. Like for example, obsessed siya sa'yo. Silosa, pero pagdating sa kanya, niloloko ka niya. Parang ganon. So, like sa partnership din sa negosyo, you need to be careful sa pakikipag-partner sa negosyo. Basta ang message ng baraha mo sa ngayon, huwag mong ipagkakatiwala ang pera mo, ang ari-arian mo, lalo na sa Capricorn, or sa kung sino man na alam mo na pera lang ang habol sa'yo. Alright. Okay. Cat Spirit, claim your independence. Oh, diba? Ang first message sa'yo, this message is from your spiritual helpers. Sabi sa'yo ng Baraha Taurus na, claim your independence. Kung pakiramdam mo nasasakal ka na, kung pakiramdam mo ay para kang utu-uto na sunod ng sunod, oras na para hanapin mo yung kapayapaan mo, yung freedom mo, kalayaan. Alam mo yung baraha mo, wala ka naman sa loob ng kulungan eh. Nasa loob ka ng kulungan ng relationship. Nasa loob ka ng kulungan ng trabaho. So, ibig sabihin yan, you have choice and options. Hindi ka naman ata nakaposas na hindi ka pwedeng magreklamo, umalis, ganyan. And dito sa baraha mo, sinasabi na kailangan mong unahin mo yung sarili mo, okay? Kailangan mong makalaya sa kung ano man yan na stagnation, feeling mo nasasakal ka, so kailangan makalaya dyan. And wag kang mag-alala kasi once na nakaalis ka sa sitwasyon na yan, once na nakalaya ka sa sitwasyon na yan, the miracles are endless. Ang dami-daming blessings, aapaw ng biyaya, pagpapala ang buhay mo. Doon mo marirealize na, siya pala ang rason kung bakit hindi ako nagtatagumpay. It's because siya yung nagbablock ng mga blessings ko. So, this week, 2 weeks siya. Siguro, ililet go mo lang ang messages na to. Pero, kung ako sa'yo, kung nasa ganito kang sitwasyon, pag-isipan mo.
Kasi mismong yung spiritual helpers mo, sinasabi sa'yo na kailangan mong makalaya dyan. Kasi once na nakaalis ka na dyan, doon papasok pa lang yung milagro na unlimited. Okay? And sweet results await you. Diba? Screenshot mo siya, oh. O hindi ka naniniwala. Diba? Sabi ng baraha, once na nakaalis ka na dyan, once na nakuha mo na, na-claim mo na yung independence mo, yung freedom mo, maraming papasok, masasaya, full of happiness, full of hope, milagro ang papasok sa buhay mo. Alright? Thank you guys. Bye!